Ang Presidential Legal Counsel, ang attorney po ng Pangulo, walang iba kundi si Secretary Salvador Sal Panelo. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Secretary Sal, good morning. Ready? Get set, go. Wala putol. Tatanungin lang natin, finally, na-serve na rin yung arrest warrant, pero marami pong katanungan na dapat sagutin din ng Philippine National Police. Parang sobra namang VIP treatment ito. Super VIP, hindi lang VIP, super VIP. Naalala ko po nung inaresto po ang dating Pangulong Erap Estrada sa kanyang tahanan. Pero ito, kakaiba eh. Pinag-antay pa, antay na, bukas na lang ako arestuhin. Napakasarap naman ang buhay. Kung ganito po pala ang buhay ng mga senador, mag-senador na lang pala ako. Pwede kong diktahan ang batas na bukas yun ako arestuhin at ako'y kakausapin ko ang aking pamilya, ako'y matutulog muna, ako'y kakain, ako'y tatawag ng supporter ko. Jesus Maria. And anyway, nasa linya na po ng aming telepono si Secretary Salvador Sal Panelo, ang Presidential Legal Counsel po. Magandang umaga, Secretary Panelo, sir. Good morning, Erwin. Okay, finally, na-serve na rin po yung arrest warrant ni Senadora De Lima, sir. And yesterday, you were saying, gusto niya pala ng due process at gusto niya, sinasabi niya walang siyang kinalaman dyan sa mga kaso na yan sa the believed drug trade. Then this is the time for her to explain and, to free herself from dito sa mga accusations na ito. Ito po yung sabi ninyo kahapon, Secretary Panelo. Yes, kasi may reklamo siya na, marami siya reklamo. This is the chance for her to refute any allegation or charge against her. Alam mo yun, sabi ko nga nakakarba si Senadora kasi nung pinakulong niya si dating Presidente Arroyo, wala nung warrant of arrest, wala rin yung kaso, yet pinakulong niya. Hindi siya makakareklamo na walang due process Ngayon merong kaso, may warrant of arrest pa siya. Although I still believe as a lawyer, he remains constitutionally presumed innocent. That presumption of innocence, she denied the critics of the previous administration. But this administration, ibinibigay sa kanya. All right, Secretary Panelo, sir. But the other question was, tama po ba yun? I mean, you as a lawyer and you have seen a lot of mga arrest na ganito, mga warrants of arrest, etc. Tama po ba yun? Because she's a government official, na she should be accorded with a very different kind of treatment. Hindi lang po VIP, super VIP. For saan ka makakakita, sir? Nandyan na yung arrest warrant, yung tao, uuwi muna ako at magpaalam sa mga anak ko. Babalik ako sa Senado at doon na lang ako hulihin. Mag-antay sila. Alas 8 bukas ng umaga, ako'y susurrender. How in the hell, what in the na pwede mong diktahan ang batas at gusto ko, arestuhin niyo ako mamayang alas 12 ng tanghali. Gusto ko munang paano kung gusto ko munang pamasyal, gusto ko munang pumunta muna ng Tagaytay, pwede ba at magpalamig-lamig doon, bukas na ako hulihin. Pwede ho ba ito, sir? Ano ba sinasabi talaga ng batas natin pag may warrant of arrest ang isang tao? Pag sinasabi ba, Sec, na pag ikaw ay senador, ikaw ay secretary, dapat may prerogative ka na may oras kang pwedeng ibigay sa mga pulis na hulihin nyo ako bukas sa alas 3 ng hapon. Is this correct? When the warrant of arrest is issued, you can be arrested anytime, anywhere. Ang problema ganito, Erwin, nalaman niya na arrestuin siya. Pauwi na siya noon. Alright. Nung nalaman niya arrestuin siya, bumalik siya sa Senado kasi merong tinatawag na courtesy sa Senado. Alright. Hindi mo pwedeng arrestin pag nasa loob ka ng Senado. Okay. Kaya nagkanlong siya ron. So actually pwede siyang arrestin. At ako, hindi rin ako naniniwala na porket nasa loob ka ng Senado, ito hindi ka po pwedeng arrestin. Kasi parang lumalabas na, bakit? Tayo ba rule of law o rule of man? Unang-una, sinira mo nga yung institution ng Senado dahil naggawa ka ng kalunguan Bakit naman gagawin mong kadluman yung institusyon na sinira mo? Ano mo papayag yung mga nasa loob ng Senado
nakanlungin ang kanilang kasama. Siguro merong warrant of arrest. Dapat hindi ganyan ang kalakaran eh. Regardless of whether you're inside the Senate or the House of Reps, pwede kang arresto eh. So kaninong bang... The only exception there is what the Constitution provides. Hindi ka pwedeng arrestuin pag ikaw nag-deliver ng speech sa loob ng Senado. Alright. May crime na kinumit mo, less than 6 years ang penalty. Pero ito hindi. So, hindi siya pwedeng arrestin kung okay, nasa Senado siya, wala siya sa floor. Kung wala sa floor, nasa office siya kagaya kagabi. Magdamag siya doon sa office niya kagabi. Pagkatapos, umuwi pa ng bahay. And then, kung ano ba, naligo pa din, bumalik na naman sa Senado. Parang po bang medyo nakakabuisit po doon sa mga ordinaryong mga mamayan. Kung siguro ako yan, sir, o yung aming chief engineer dito, baka pag may warrant, sinipa yung pinto ng bahay kahit na nara o mahogani yun, walang pakialam ng pulis, bibit-biting ka, sasakay ka sa tricycle, kung ano man niya. Pero ito, sobrang VIP treatment naman, Secretary Sal. Hindi ba pwedeng tanungin dyan ng CID, what went wrong? Bakit ganon? Sobra ang VIP treatment. Yeah, actually, hindi ko naman kay ATC kasi nga, nagkaroon nga ng courtesy kung nandiyan ka sa loob ng Senado. Okay. Protocol nila. Oo. But anyway, kahit whatever we say about her now, papunta na rin siya sa kulungan. Okay, one other question, sir. Marami kasi po nagtatanong, sabi, what's the fuss? Available naman yung kaso niya, pwede siya magpiyansa. Is this correct or it is not available, sir? Hindi, non-available yun. Okay. But of course, he can question the Request. ang burden of proof na sa prosecution to show na the case against her is very strong. Pero kung mahina, pwede siya mag-bail. Okay. Well, maraming salamat po, Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Magandang umaga and thank you for picking up our call, sir. You have a nice weekend, Secretary. Umaga, salamat. Thank you po, thank you. Ang mga sinasabi ko lamang mga kapatid, ano po, sobra naman tayong, para tayong nanonood ng telenovela kahapon, ang lintik na, akala ko ba, sabi, hulihin nyo na ako, nakahanda na ako, nakaimpake ng mga damit. Kung ano talaga gusto nyo, ikaw nyo ako yan. I love you. Ay, hindi naman nangyari yung ganon. Wala namang ganon eh. Pagkatapos kung saan-saan man paikot-ikot na tayo dinala pagkatapos. Pero ang hindi lang po kasi maganda doon at tama po, marami po nagre-reklamo. And I can understand, doon sa mga nagre-reklamo at nabubwisit. Doon sa mga nagsabi na super VIP treatment. Talaga namang super VIP treatment. Okay, doon sa Senado, wag na nating pag-usapin yung Senado because sa Senado talagang pinagtatakpan nila at pinoprotektahan nila yung kanilang kasama. Kabaro, ikang tayo-tayo, Pero yung mga otoridad naman, sa bagay, ano naman magagawa mo? Mga senador nga yan. Ito ang dapat ayusin. Ito yung klaseng batas na ito. Akala ko ba pantay-pantay? Akala ko ba si Justisya, si Aling Justisya, may piring sa mata, walang pinipili kay mayaman ka, kay mahirap. Bakit pagdating ng senador, kailangan pag-antayin pa, bukas na ako magpapahuli. Alas 8 ng umaga ako'y susurrender. Pero kung tricycle driver yan, maniwala ka. O ordinaryong empleyado yan. Diyos ko po, baka kagabi hindi na inabutan yan. Hindi na makapagpaalam. Sa mga anak ko, paalam muna ako. Hindi, doon ka sa presinto. Pero ito napakasarap naman. Uwi muna ako, Hintayin nyo ako dyan. Ay, hindi, babalik ako na Senado. Ma'am, parating na yung mga hindi, sabihin nyo na, doon na sa Senado. Matutulog muna ako, magbe-beauty rest muna ako. At magme-makeup muna ako dahil maraming camera, lipstick. Magigirdil muna ako. Diyos Maria Josep naman, Ngayon lang ako nakakita ng anak naman ng buhaya. Diyos ko pong Pineapple Bayan. Sobra-sobra naman itong VIP treatment na ito. Kahit na sabihin walang VIP treatment, high profile. High profile nga, pero Diyos ko po naman, ang high profile pwedeng magdikta kung anong oras siyang huhulihin.
Nakanamba ka naman, oo. Anyway, nasa linya ng telepono si Chairman Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption. Magandang umaga po, Mr. Chairman Dante Jimenez, sir. Now you tell me, sir, may nakikita ba kayo o wala kayo nakikita na super VIP treatment kay Dilima? Mantakin mo na bukas ako umaga hulihin, bukas ako nang magpa-aresto, na nakakapag-demand, may arrest warrant. Kung si Dante Jimenez yun, sigurado, baka kagabi pa lang, pinasok na yung bahay mo, pinasok na ng mga SAP, ng mga SWAT, lahat na ng otoridad. Pero, dahil Laila de Lima, bukas ng umaga ako arestuhin, ha? Mag-beauty rest muna ako. Will you agree, or do you agree, or you don't agree with me, Mr. Chairman? Alam mo, Erwin, siguro kung Erwin Tulfo din yan, huhulihin niya kagad. In the same way. Oh, correct. Under our Constitution, yan ay ating Bible, we have to be treated equally. Correct. And so, I blame on this sa ating PNP ngayon. Ang balita ko, yung CIDG dapat na magsaserve ng warrant of arrest. Kagabi. Bakit hindi nila pinuntahan na agad sa bahay? After BACC, nasaan si Juan? Natiktikan. From December, nung lumapasano yan, yun Si ang Amber. pinigilan natin, inaresto na. Oo. I blame this on the PNP. Kaya diba, PNP, kayo, kung ordinary mamamayan lang, kung yan ay ordinary na suspect sa illegal drug trading, Ay, naku. huhulihin nyo yung agad. Correct. Kaso, they're really treating these people is very, very, very specially. So, special masyado. Kaya, yung constitution na yan, dapat ipasukan na yung provision dyan na equal treatment. Wala na yan. Hindi na po yan Sino-sino? ginagalang. Mga mambabatas pa yan. Wala po. Dahil ako hindi bilib sa PNP ngayon. Dapat siguro, sir, i-update yung provision na yan na, okay, sige, sangayon tayo. Pag nagpi-privilege speech siya, hindi pwedeng hulihin. Pero, ang tagal-tagal niya doon sa opisina, umuwi pa yung babae, bumalik pa ng Senado, natulog pa. Diyos ko po, nag-shower pa, balita ko, nag-lipstick pa, nag-makeup pa, nag-almusal pa bago hulihin. Hintay, pinag-antay ang mga otoridad. Diyos ko po, tama kayo. Kung ako siguro yun, wala nang antay na, Mr. Tulfo, ikay na-arresto namin sa bisa ng warrant of arrest, sumama ka sa amin. Diyos ko po naman. Ito yung Erwin. Kaya itong mga Senate, they're cuddling their co-senators. Cuddler sila of a drug trader. Imagine that people of the Philippines versus De Lima, Ragos, and Ronnie Dayan. Nako. Imagine that, saan ka naman nakakita yan? Siya pa magtitikta, anong oras siya huhulihin? O magpapahuli. Kung hindi yun, kaya this one, General Bato de la Rosa, you have to wake up. Akala ko nagtiksing ka ng tao. Yung mga kumilos ng kagabi, dapat yan, imbestigahan yan. Exactly. I mean, anyway, I know your frustration and the same here, Mr. Chairman, at maraming mga kababayan natin ang nabubwisit dahil hindi naman tayo mga tanga. Nakita natin, pinapaikot-ikot pa tayo. Kasi na-traffic yung warrant, kasi umuwi, pinuntahan na sa bahay, wala na sa bahay. Di ba, sir, may kasabihan tayo, kung gugustuhin, may pamamaraan na nahuli na si Dilima kagabi pa lang. Ito yan, Erwin. Dapat sa amin reiterate, she has to be jailed dyan sa regular jail. Sa regular jail. Isa pa pala. Ikaw nasa balita ko sa Mantalunong City Jail niya. Dapat doon din yan. Sa ibang kwarto naman, wag silang isama. Bakit naman, Chairman? Magkasintahan naman sila. Wala bang tinatawag mga conjugal, sir? Hindi na, extra na Extra. Anyway, Mr. Chairman Dante Jimenez, BACC Founding Chairman and President. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Have a nice weekend, Mr. Chairman. Bago tayo mag-break, 8:57, alamin na natin, naroon na po sa Campo Crame si Senadora Laila de Lima. At ito ba ay dumadaan na ba sa booking process? Oo. Naroon po ang aming kasama si J.D. Castro yung kanina na nakabuntot doon sa convoy. At naroon din ang aming correspondent na si Amber Gonzales. Nandoon din, full force po hanggang TV5, Radyo 5 News Team.
naroon din si Dindo Flora. Dindo, ano ang nakikita mo dyan? Pakishare mo nga sa amin, sa mga kababayan natin, ang mga pangyayari dyan ngayon. Nasaan ka sa mga oras na ito? Erwin, nandito tayo ngayon sa di kalayo dito sa opisina ng CIDG, dito mismo sa loob ng Campo Crame, kung saan kani-kanin lamang bago mag 8:30 ng umaga ay pumasok na nga yung convoy ni Senador Laila de Lima. At idiniretso na dito sa CIDG kung saan sa ngayon, as per information na ongoing yung kanyang booking procedure, kung saan meron, alam natin, dito gaganapin yung mugshot, fingerprinting, yung kanyang at saka titignan din, siyempre, yung kanyang kalusugan, magkakaroon ng health check-up para masiguro na maayos ang kalagayan ng senadora. Kanina, Erwin, sinubukan natin makalapit, pero talagang mahigpit yung seguridad, mabawal sa mga membro ng media na makalapit dito sa opisina ng CIDG. At inaasahan natin, Erwin, na pagkatapos nito, ay idediretso na ang senadora sa custodial center dito sa loob ng Campo Crame, kung saan nandun din yung mga high-profile inmate kasama sa kagaya ng nila Senador Bong Revilla, Senador Jingo Estrada. At yun na ang matatandaan natin, Erwin, na si Senador de Lima yung dahilan kung bakit naroon yung dalawa. Nung mga nakarang administrasyon ko, magiging magandang eksena kung sakasakalo kung ilipag po mamaya doon. Erwin, wala pang ibinibigay na initial information ang PIO, basta ang malinaw lang kanina, Erwin, pagpasa ng convoy, dumiretso ang cruiser kung saan sakay si Senador Laila de Lima at dumiretso na ito sa opisina ng headquarters ng CIDG. Sa ngayon, Erwin, nakaantabay pa rin kami dito at nag-aabang kami ng initial tawagan ng PNP, yung CIDG. Procedure at possible transfer din. Si Coco Pimentel. Pero hindi pa malinaw yan, Erwin, kasi ang nangyari kay Dayan, diniretso sa Muntinlupa RTC, pero alam naman natin, pag ganito mga high-profile inmate, may mga konting konsiderasyon. Hindi, ang tawag ko dyan na paring Dindo, hindi konsiderasyon VIP treatment yan kita mo noon, it's very glaring paring Dindo, na Diyos ko po naman, saan ka makikita na arestuhin siya? Magdidikta, bukas na ako arestuhin alas 8 ng umaga. Antayin nyo ako dyan, tsaka nyo ako arestuhin 8 o'clock tomorrow morning. Ikaw pa makapagdidiman? Kung Dindo Flora kaya may warrant o para sabihin natin libel, hindi ka makakaporma ng gano'n na sabihin mo Dindo sa mga arresting officer. Bukas nyo kukunin, daanan ako sa TV5 alas 8 ng umaga, papasok na ako. Diyos ko po naman na paring Dindo. Ito ay pinapaikot-ikot na mga yan. Hindi ka consideration tawag dyan, paring Dindo. Ang tawag natin dyan, super VIP treatment ang tawag dyan. Yun lang paring Erwin. At yung iba naman talagang inaasahan na yung ganyang mga sitwasyon, lalo senador yung nakasalang ngayon dito. Pero ang malinaw ngayon, Erwin, talagang marami nagre-react na dun sa mga pangyayari, especially anniversary pa ng EDSA People's Revolution na taon, itong pag-aresto sa kanya. At yun, Erwin, inaasahan natin na maya-maya lalabas ang PNP-PIO para magbigay sa atin ng initial information. Alright. Samantala, kaya yan muna pinaka-latest mula dito sa loob ng Campo Crame, Erwin. Alright, maraming salamat sa iyo, Ginoong Dindo Flora, ang aming correspondent na nakatutok din ho dyan. So mga kapatid, tutok lamang po dito sa TV5, Radyo 5, Action TV, News 5 everywhere para sa pinaka-latest na mga pangyayari dyan sa Campo Crame, kung saan nariyan na po ang Senadora Laila de Lima na sumasailalim na po sa ikang booking procedures. Ito yung tinatawag nating pagpapiano. Piano dahil fingerprinting po yan. Lahat ng daliri mo. At saka yung ikang selfie, pagsiselfie sa'yo ng mga otoridad, pero may numero nga lang sa likod mo at may hawak-hawak ang karatula na ganon. Pero selfie pa rin yun. So, magsiselfie po siya mamaya dyan at pagkatapos magpapiano po siya. Pero ang tanong natin niya, siyempre, pustahan tayo. Sa malamig na air-condition opisina muna tatambay si Senadora de Lima. At siguro mag-order pa yan ng fast food na pagkain bago ipasok sa custodial center. Kalukuhan talaga itong batas natin talaga, Kaya yung mga nagsasabi sa akin, tumakbo ako senador, parang gusto ko na nga tumakbo na senador gumawa ka ng katarantaduhan, ikaw magdidikta kung anong oras kang huhulihin. Tragis talaga, Only in the Philippines, mga kapatid. Only in the Philippines.
Pero kung ordinaryo kang mama, lalo na kung ikaw hampas lupa, Diyos ko po, wawasakin halos ng PNP ang iyong bahay. Pero kung ikaw pala ay mambabatas, lalo na pag ikay senador, pwede mo sabihin, pwede bang i-delay ang iyong paghuli? Hulihin niyo ako bukas, ha? Alas 8, pupunta ako, hintayin niyo ako dyan sa opisina. At mantakin mo, balita ko, general pa, yung hepe pa, si General Oban pa, ang pumunta doon para makiusap. Please, sumurrender na po kayo. Ganun daw nangyari. Ayon sa aking informante, pinakiusapan pa ng PNP ang babaeng ito, ma'am, sumurrender na po kayo. Pinakiusapan pa ni General Balahadya ng Sergeant at Arms, ma'am, please surrender. Pero mo, magpi-please pa yung mga buang. Naknamba ka naman, oh. Pasensya na ho kayo mga kapatid, pero I am just stating the fact. Hindi po, this is a very super VIP treatment. Sobra, grabe. Over, ika nga. Makakapagdikta kung anong oras hulihin, makakapagdikta kung saan niya gusto ikulong, papakiusapan pa. Please, sumurrender ka na, ma'am. Punyemas. Ay, Diyos ko po naman. It's very frustrating kayo. Yung mga nagsasabi magsenador ako. Sige, siguro magsisenado po ako. At pagkatapos, ibabaguhin ko yung batas ng lintik na yan. Yung mga bawal hulihin sa mga senado, bawal hulihin mga nagsisesyon. Kung talagang ang kaso niya kagaya ng mga ipinagbabawal na droga, pagpatay, paggahasa, unyemas. 9:05 ng umaga mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Isa lang po sa mga pag-uusapan natin yan. Marami pa po tayong pag-uusapan. Dr. Pampasma, pagod na naman sa trabaho. Naku, mag-Dr. Pampasma na. Kung ikay palaging pagod sa trabaho at nais maligo, ngunit takot mapasma, narito na ang sagot sa iyong problema. Dr. Pampasma, ang proteksyon mo laban sa pasma. Sa maghapong pagtayo, paglalakad at pagod. Takot sa pasma, maaari nang maiwasan. Dr. Pampasma ang sagot dyan. Proteksyon sa pasma, mag-Dr. Pampasma. Magandang balita po mula sa Powerfield Gas Station. Pwede ka na maging franchise co-owner ng bagong branch sa Powerfield. Tumawag lamang po sa 655-4374. At 75 kilos free baggage allowance sa lahat ng To Go Travel. Tama, 75 kilos ang libre. Kaya sakay na po sa To Go Travel. Tumawag lamang po sa 5287,000 or mag-book sa www.togo.com.ph. Mga kapatid, wag po kayong bibitiw. Patuloy po nating binabantayan itong booking procedure, itong pagkakahuli kay Senadora Laila de Lima. Mahirap na, baka lingat tayo, tulad na nangyari dyan. Natulog lang daw tayo isang gabi. Natulog lang yung isang grupo dyan. Natalo na sila sa halalan. Tapos Mario Joseph, kawawa naman. Ito, kailangan bantayan ito. Baka malingat tayo. Baka pagmukat-mukat natin, nakauwi na sa bahay itong si Senadora de Lima, mga kapatid. Kaya tutok lamang po. Kahit sinong abogado, basta abogado. Magtakda ng Anak oras ng at buitre limitahan na sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Saan ka Huwag makakita hayaan na, masira ang buhay at diba? pamilya. Para sa impormasyon, Sobrang tungkol sa VIP responsible treatment yung gaming, bruha na yun. tumawag sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www. Bukas niyo ako huliin, alas 8 ng umaga. regulatory.php. Saan ka naman makakita niyan? Mula sa No? Pangcor. Keep it fun. Makakapag-demand, alas 8 raw sa hulihin. Kamakailan ng Philippine Ang Amusement punyemas. and Gaming Corporation. Napakasarap ng buhay ni De Lima. Bukas na siya huliin, alas 8 ng umaga ngayon. Pero makakapagdikta pa. Kung kayo kaya yun, nako, imposible. Magtago ka. Magtago ka para hindi ka mahuli. Pero ito, sa national TV pa na, bukas, tomorrow morning, I will surrender at 8 a.m. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong Hirap na bansa, magbura. Tangko na. 5,000 watts. Radyo Sino, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Bukas na yung Korean Mafia. Muna kwan, ay di bukas Radyo na. 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Alas 9:11 po ng umaga mga kapatid. Dire-diretso na ho tayo at live na po tayo ngayon sa Action TV. So live po tayo sa Radyo 5 92.3 News FM. Live na rin po tayo sa Action TV. And of course, live po tayo sa News 5 everywhere. Live po tayo sa Punto Asintado account.
At live na live po tayo dito po sa Tulfo Real account, mga kapatid. Patuloy po nating sinusubaybayan itong booking process ngayon o procedure kay Senadora Laila de Lima after several months na inaasam-asam at pinapanalangin-panalangin ng mga kababayan natin na maaresto na ang babaeng ito dahil nga sabi po ng Department of Justice, siya po ay sabit sa bilibid drug trade at itinuturo nga siya, inunguso po siya ng mga high-profile inmate doon na siya yung may pakana nito, siya yung protector nila. Finally, naglabas na po ng ikang warrant of arrest ang Muntinlupa Regional Trial Court. Pero ang Laila de Lima, kinestyon po ito, sinabi, bakit hindi ombudsman? Nasa gobyerno ako. Sabi naman po ni Aguirre, kung ombudsman yan, kita nyo naman, malinaw pa sa sikat na araw, pag dilawan, wa-effect sa ombudsman. Hindi kakasuhan, hindi huhulihin ni Conchita Carpio Morales. Bakit kanyo? Si Morales, in-appoint ni Pinoy na dilawan. Kaya lahat ng mga dilawan, hindi pwedeng hulihin. Alright, mga kapatid. So, tutok lamang ho. Nakaantabay po ang buong pwersa ng TV5, Radyo 5. Dito po sa booking procedure ngayon. Ang inaantay na lamang po ngayon, mga kapatid, ng mga media at hindi po pinapalapit ngayon sa opisina ng CIDG. Ayan na ngayon sinasabi ko kanina pa na super, extra VIP treatment ang natatanggap na ni Senadora Laila de Lima. Bakit kanyo? Kagabi kita mo, di ba? Hindi siya hinuli. At nagdima pa, bukas ako nung uuwi mo na ako sa bahay at magpapaalam sa pamilya. Okay, granting, sige. Magpaalam ka na. Kami ay mga magulang din. Kami ay mga asawa din. Pero yung sabi mo, sana inantay mo sa bahay. Ay, bukas na ako, 8 o'clock ng umaga huli, matutulog muna ako, mag-beauty rest muna ako. Putragis. Saan ka naman makakita ng ganun? Warrant of arrest, pag-aantayin mo? Anak naman ng pansit,